Hi Gemini, welcome for your card reading. And today, I'm gonna read your card. And sa oras na click mo ang video na ito, ay ma-activate yung energy mo. At tandaan mo lang Gemini, na ito ay gabay lamang. Kunin mo lang ang makakatulong sa'yo. At isang tabi ang hindi. At kung meron ka mang gustong ipameditate or send, radiate ng positive energy during my meditation, i-comment mo lang sa baba. It's totally free. At tandaan mo lang, Gemini, na ang pinaka-importante sa lahat ng card reading ay ikaw. Okay? So, let's start kung ano yung message sa'yo. Okay. Grief. So, grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. So, ngayon, Gemini, parang nafe-feel ko na meron kang panghihinayang and lungkot na nadarama ngayon. So, maybe this is relationship and na-feel ko na yung loneliness mong nadarama ngayon ay isa siyang proseso. Okay? Right now, Gemini, sa panahon ngayon, panahon to ng spiritual awakening. Okay? So, ano ba yung spiritual awakening? Evolution siya ng spiritual natin. Parang siya yung journey, no? Life journey natin, yung spiritual. It's a personal journey of ourselves. So, hindi siya religion, it's a personal journey of our spirit kung bakit tayo nandito sa mundong ito. So, dito, dahil yung card mo is grief, kung ano man yung ikinalulungkot mo sa ngayon, ay lahat yun may dahilan. So, grief, ano siya yung ito yung mga bagay na minsan akala mo nawala at marami kang panghinayang Sana nasabi ko, sana nagawa ko, marami kang alam mo yun yung nakaraan na ikinalulungkot mo dahil hindi mo siya nagawa or nawala siya sa iyo. So, ano man to, negosyo man, relasyon man, o any of mahal mo sa buhay, and or mga bagay-bagay na hindi mo mailabas ng pagtanggap. So right now, I wanna say to you na yung lungkot mo na darama is very accepted. Okay? Yung lungkot mo na yan, yakapin mo yan. Kasi yan yung magiging pintuan mo na makilala yung sarili mo. Maraming mga tao na kapag nalulungkot ay alam mo yun, yung mag-iinom, parang isasantabi nila para maiwasan yung lungkot. So, yung lungkot ay part siya ng iyong pagkatao. Pag hindi mo siya natanggap, na dumadaan ka sa lungkot, is ibabaon ka niya sa tinatawag na more na lungkot. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na depression. Pero yung depression ay, yun lang yun, lungkot yun, ibig sabihin, meron kang sa loob mo, okay, na hindi mo pa lubos nakikilala. Okay? So, yung sarili mo ngayon, yung self mo, yung inner self mo, yung totoong ikaw, ay naghahanap ng pag-aaruga at pagtanggap sa kung ano man yung nakaraan. Okay? Yung mga bagay na pinanghihinayang mo, lahat yun ay may rason. Hindi mo pa makita ngayon, okay?
But the first step that you need to do is accept na, yes, nalulungkot ako, na anuman yung nawala, okay, ay oportunidad siya na ma-appreciate ko yung bagong darating. Okay? Kaya siya nawala because ina-align ka ni God. Okay? Ina-align ka niya kung saan ka. So, sometimes, yung iba hindi makabitiw doon kasi hindi pa nila matanggap. Pero once na matanggap mo na ang mga bagay na nawala at ready ka na to move on, mas hindi mo makikita pa ngayon, pero darating yung araw, you will appreciate kung bakit nawawala at bakit nangyari yung ganong pagkakataon. Okay? So, keep moving, believe in yourself, and believe in God. Nasa sa likod mo lang siya. Go to yourself. Right now, go to silent, meditate. Maraming video na sa YouTube about meditation. Yung kung paano mo maproseso yung lungkot. Okay? Tanggapin mo, you feel yung lungkot ngayon, and yakapin mo yung sarili mo. At sa pagyakap mo ng lungkot, dun mo makikita na kung gaano kalawak ang kaya mo pang mararating. Grief and losing sa mga bagay-bagay is part ng ating buhay para to expand ka. Okay? Dahil ang purpose mo dito sa mundo is to grow. Yun ang gusto ni God. To grow you, to expand. Kasi walang mawawala, walang darating. So, ibig sabihin, pag may nawala, may darating na mas pa. And, pasalamatan mo yung nawala dahil ang ipapakita sa'yo is yung bagong mas maganda pa. Okay? So, yung iba hindi matanggap yon, but once na matanggap mo na, okay, makikita mo na kung bakit siya nangyayari. Okay, Gemini? So, kung nawala naman, bitawan mo na at see the big picture pa ng buhay mo. And hold on your faith that everything have a reason. May rason ng lahat. So, meditate, reflect, go to silence, talk to God. And kung kailangan mo magpagupit ka, magpamassage ka, lumabas ka sa nature. Go to nature kasi yung nature is medicine of grief. Lalo na yung lungkot. Kasi yung lungkot is number 1 na food ng nature. So, nagkakaroon po tayo ng energy exchange. Yung mga loneliness natin, yung galit natin, yung mga takot natin, pag lumabas ka sa nature, humawa ka ng halaman, ay nagkakaroon kayo ng energy exchange na katawan. So, hindi natin nakikita yon kasi our eyes design na makita lang yung 0.35%. So, 100%, 0.35 lang makikita mo. The rest, hindi natin nakikita. Okay? It's design. And go to nature. And I want you to breathe the new life that you are na going na mas maganda pa. And watch for spiritual awakening, Tagalog. Marami ngayon sa YouTube, okay, na baka magbigay sa'yo ng kaliwanagan. And if you want naman about how to improve your entrepreneurship, kung nasa entrepreneur ka man, I suggest Arben Urubia Lim. Isa siya sa medyo pinopoint na yung pinaka-basic dun na about entrepreneurship. Okay? Kung health naman, problema mo yung health, go to Dr. Joseph and Grace Rojo Tan. Okay? And for to yung grief is go for spiritual awakening, na Tagalog para mas more mo siyang maintindihan. And kung meron ka mang nadaramang bigat na hindi mo kaya and you need na may masabihan,
So you can message me in my FB account. You can chat me there, and I'm gonna be share to you, okay, to listen with you. So thank you so much, Gemini, and yakapin mo lang yung lungkot na nadarama mo, because your life will be changed. Okay, so thank you so much, and see you for your next reading.